Isa ako sa mga babae na ang unang karanasan ay hindi ko inasahan. Sabihin na lang nating isa ako sa mga biktima ng salitang gusto kang makilala ni mama at papa. Pero pagdating namin sa kanilang bahay, wala palang tao. At kung paano ay narito ang buong kwento. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ivana. Siyempre, hindi tunay na pangalan. Pero sa aking taglay na kagandahan, alindog ika nga, tulad ni Miss Ivana, ay marami rin ang gustong ako ay mapa sa kanila. Lalo't kita ang aking bulas bago pa man ako makatapos ng elementary. Elementary pa lamang ako ay marami na ang nagkakandara pa sa paghabol sa akin. Lalo na kapag naglalaro kami ng mataya-taya at marami ang gustong ako'y makita kapag naglalaro kami ng tago-taguan. Aside from joke, noong aking elementary days ay madalas akong makatanggap ng love letter mula sa aking mga kaklase na mayroong paghanga sa akin. Madalas din ako makatanggap ng piraso ng chocolate. At mayroong madalas makansyawan dahil sa pagkagusto sa akin. 5 kaming magkakapatid na babae. Pangatlo ako mula sa bunso at maging ang aking tito at tita both side ng aking magulang ay sinasabing sa aming magkakapatid ay ako ang pinakamaganda. Idagdag pa ang ako rin ang may pinakamagandang kutis at artistahin nga raw sa aking paglaki. Madalas sabihin ng aking mga kapatid na babae ang salitang di ikaw na kapag sinabi ng mga taong nakapaligid sa amin ng salitang sinaloko na ang lahat ng kagandahan. Parang insulto nga naman sa kanila. Bagamat ganon, sa maniwala kayo o sa hindi, kahit marami ang nagkakagusto sa akin lalo na noong ako ay mag high school, mula elementary hanggang sa ako'y nakatapos ng high school ay never akong nagkaroon ng boyfriend. Bakit ka mo? Yun ay dahil sa higpit ni Papa. Maganda si Mama pero kung mula kay Papa ay walang pagkukunan. Yung tipong pag nakita mo, itsura pala ang mukhang hindi ka bibiruin. Bagamat nakatapos pa ako ng high school, pero ang special na araw para sa aking pagtatapos ay hindi na inabot ni Papa. Workaholic kasi siya na hindi ko naman masisi dahil sa dami namin ay siya lamang ang naghahanap buhay. Lumala ang kanyang dinadalang karamdaman na humantong sa kanyang pagkasawi. Bagamat nagsimulang mga mote ang aming pamumuhay at sa aming siyam ay may 2 pang hindi nakatatapos ng high school, ay nagawan namin iyon ng paraan. Ang 2 sumunod sa akin, nakatapos din ng high school gamit ang pinagsama-sama naming tulong. At hindi yun naging ganun kasimple. High school ang aking tinapos at ang aking unang naging trabaho, tendera sa pharmacy kung saan ay aking nakilala ang aking unang naging boyfriend sa edad kong 18 years old at itago na lang natin sa pangalang Jerry. Bilang isang babae at masasabi na rin namang dalaga na school bahay ang gawin noong nabubuhay pa si Papa, ay malaki ang naitulong sa akin ng aking unang boyfriend na si Jerry. Although nakakasama ako ng palengke, pero hindi naman palagi. Dahil tuwing sasahod si Papa sa kanyang trabaho, ay isinasabay na ni Papa ang pamamalengke. At ganun kabuting ama sa amin si Papa. Yung tipo nga, kung nagkataong hindi puso ang pag-aaral, sa malamang ay lalaki kaming magkakapatid na ignorante pagkat laging nasa bahay. Lahat kaming magkakapatid ay tila dahan-dahang nakawala sa kural noong sumakabilang buhay si Papa na sinimula ng panganay naming kapatid na lalaki. Sa pagtulong kay Mama para pag-aralin ang 2 pa sa aking kapatid, ay ako at si ate ang nagrabihan. Yung tipong halos wala nang naiiwan para sa aming sarili-sarili kapag darating ang sahod.
Ang panganay sa aming magkakapatid ay halos walang naitulong sa amin dahil sa pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Galing na lamang at doon sila nakatira sa side ng babae dahil unika iha ang babae. Last man niya kay kuya dahil maging ako ay masasabi kong wala siyang wenta. Pati na ang dalawa pang sumunod sa kanya na pareho ding lalaki na dapat sana ay numero 1 magiging katuwang ni mama. Maging ang bahay namin sa paglisan ni papa ay tila wala kaming kasamang lalaki na kung hindi pa sa tulong ng isa sa aking boyfriend ay hindi mapapalitan ng bubonga. Noong maramdaman kong toxic na ang paligid sa pharmacy ay ako na ang nagkusang umalis. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko dahil na rin siguro sa aking itsura ay madalas akong makatanggap ng pabor mula sa aming mga mamimili na isa na rin sa dahilan kung bakit nagkahiwalay kami ni Jerry na nagawa pa rin ang magselos sa kabila ng aking pagpili sa kanya. Makalipas ang mahigit 1 taon na aking pagtatrabaho sa pharmacy, ay napadpad naman ako sa isang grocery store. Malapit kasi yung market sa amin at dito ko na nakilala si Leonard na kapwa ko rin empleyado sa store. Mahigit 5 buwan ang naging panliligaw sa akin ni Leonard. Nauna kasi siya sa akin sa store at dahil sa kanyang kagwapuhan ay marami rin akong naririnig na papalit-palit di umano siya ng GF at sa bagay na iyon ay naging wais ako. To the point na nakaabot siya sa bahay at makilala ang mga nasa amin. Bukod sa pagiging gwapo ay isa ang pagiging kilala ni Leonard sa amin. Kaya naman noong makita kong totoo siya sa akin, hindi nagtagal ay akin na siyang sinagot. Stay in si Leonard sa store bilang bantay na rin. Kaya naman madali lang para sa kanya ang makapasyal sa bahay at halos lagi rin niya akong inihahatid sa bahay. Simula nang maging kami ni Leonard, sa kabila ng lagi naming pagkikita at magkasama, dahil sa pagiging magkatrabaho namin, ay hindi nawawala ang paglabas namin para gumala, kumain sa labas na tinatawag nating date. Sa pagtagal ng aming relasyon ay kay Leonard ko naranasan ang asikaso ng isang lalaki. Sweet at kahit kami ay magkatrabaho ay hindi nawawala ang sorpresa pagdarating ang aming mansari. At noon ngang dumating ang aming first anniversary ay talagang ginastusan niya ang handaan at mismo sa aming bahay. Si Leonard din ang dahilan kung bakit napalitan ng bubong ng aming bahay na kapag maulan ay tila kami nakikipagpatentero sa pagtulo. Pagamat ganoon ang mga panahong iyon ay wala pa namang nagiging lansa sa aming relasyon. Maliban sa alam niyo na yung mga basic na sa pagtagal ng isang relasyon ay tunay namang hindi maiwasan. Hanggang sa isang malalang sorpresa ang bumulaga sa akin. Umaga. Isang natural na araw ng linggo ang para sa akin ay naging espesyal dahil sa biglaang pagbisita ng noon ay aking boyfriend na ngayon ay aking ex na si Leonard. Gwapo, maputi at matangkad at masasabi kong siya ang tipo ng hanap kong lalaki. Bukod sa biglaang pagbisita ng aking boyfriend ay ang pag-imbita niya sa akin sa kanilang bahay para sa isang tanghalian kasama ang kanyang magulang at 2 kapatid. At ang lahat ng iyon umano'y kagustuhan ng kanyang magulang upang ako'y kanila ring makilala. Siyempre, sinong aayaw mahigit 1 taon na rin kami ni Leonard. At isa yun sa magpapatunay na seryoso siya sa akin sa kabila ng kilalang kilala na siya sa amin. Madalian ang aking naging pagayak at alam nyo na, ano pang hihintayin babiyahe pa kami. At kaya pala iba ang saya ni Leonard na parang natatawa noong dumating kami na sinasabi niyang kanilang bahay ay wala namang ibang tao. At ang dahilan niya, kaya niya ginawa ang bagay na iyon sa tagal na raw namin
ay gusto niya akong masolo. Sa bagay na iyon ay akin ang inisang tabi ang alam kong dahilan ng aming pag-alis sa bahay. Sa parting iyon kasi ng aming relasyon ay akin siyang naiintindihan dahil simula nga naman ng maging kami ay kung hindi pa kami aalis ng bahay ay hindi kami makakapag-usap ng sarili na kung minsan at kami lumalabas para sana mag-date dahil meron pang dalawang sumunod sa akin ay kasama pa namin kung minsan at talagang siya'y napapagastos. Hindi pa kasama ang pag siya'y nasa bahay. Siya lang naman yung tipo ng lalaki na mataas ang hiya sa sarili at hindi mo mapapakain ng walang ambag. At ayun na nga, dahil dadalawa kami, ano pa nga ba? Alam nyo na yun. Mali nga ako sa aking inasahan at hindi naman sa aking ichinichismis. Bago kasi ang araw na iyon, napag-usapan namin ni ate ang tungkol sa bagay na iyon at siya pala ay hindi na V. Nagulat ako dahil halos parehas lang naman kami ng gawi sa bahay. Although tulad ko ay nagkaroon na rin siya ng boyfriend at doon pala, isa sa mga araw na sila ay gumala ay naisuko niya ang bataan na halos parehong-pareho din sa akin ng diskartihan. Ipapakilala ko no. At lihis sa kwento sa akin ni ate na mangyak-ngyak di umano siya. Samantalang ako'y hindi naman. Natawa pa nga ang ate ng akin ding ikwento makaraan ng ilang linggo. Nakwento ko kasi na yung naranasan niya ay hindi ko naranasan. Tanong sa akin ng ate, baka naman daw hanggang pasakalye lang. Kako hindi at ramdam ko. Pero natawa ang ate nang sinabi kong baka dahil gaokra kung height bansot pa. Pero mula noon ay hindi na iyon naulit. Hanggang sa nag-break kami, mula kasi noon ay nawalan ako ng gana lalo't naging katawa-tawa lamang ang aking pag-asang makilala ang kanyang magulang. At iyan ang aking medyo nakakatawa na unang karanasan.